Ang nakaraan, malaki ang pasalamat ni Charis at Mildred sa pagdating nitong si Joshua sa kanilang mansion. Matapos ng pangyaring iyon ay nagtungo na nga sa trabaho itong si Joshua bagamat medyo na late na ito. Kinabukasan ay nagtungo ito sa himpilan ng pulis para kunin ang reward na pinangako nito. Mr. Joshua, mabuti naman at nandito ka na. Inakala namin na hindi mo nakunin tong malaking mabuya mo. Yes sir, kukunin ko talaga yan para makatulong sa pamilya ko. Pero Mr. Natividad, sa pagkakalam ko, kapatid mo pala itong isa na kulong dito, si Alvin Natividad, ano? Oo, yes sir, siya ang kapatid ko. Alam mo Mr. Natividad, napag-alaman namin na ang taong nahuli kagabi at yung kapatid mo ay magkasama sa isang grupo. Pero magkaibas lang ang diskarte. Yun nga lang ay talagang nahuli yung tao kagabi. Inamin ko sa'yo, makuha mo na ang pera na ito pero hindi mo mailabas ang kapatid mo sa perang yan. Maraming reklamo ang sa grupong yan at kapag pinalayan natin yan ay nakasigurado tayong hindi sila titigil. Ganun ba sir? Kung ganun pala, kahit kapatid ko siya, kumpara naman sa kanyang kapakanan, kayo na pong bahala sa kanya. Natanggap lang ni Joshua ang babuya mula sa himpilan. Bago ito lumabas ay kinausap niyo muna ang kanyang kapatid. Alvin, pasensya ka na kung hindi pa kita may labas dito ngayon. Huwag na kuya. Ayos lang ako dito. Alam ko naman na wala kang magagawa para malabas ako dito eh. Alam ko rin na binigyan ka ng malaking halaga dahil sa paghahuli sa pinuno namin dito. Umalik ka na lang dito bago pa niya malaman na ikaw pala kapatid ko. Agad namang umalis itong si Joshua. Mahirap na kapag nalaman nito ng kanilang pinuno na kapatid pala siya ni Alvin. Pagkarating sa bahay ay wala pa rin itong si Cathy. Hindi niya na alam kung ano ang gagawin niya sa kanyang kapatid. Ginawa niya lahat para sa kanila pero siya pa ngayon ang naging masama. Matapos niyang kumain, akma na sana siyang matulog itong si Joshua nang may tumawag sa kanyang phone. Inakala niyang si Cathy ito. Hello? Cathy? Nasaan ka na? Umuwi ka na sa bahay please. Mr. Natividad, si Charis po ito. Miss Charis, pasensya na. Inakala ko kasing kapatid ko yung tumawag eh. Ano nga pala ang sadya mo sa akin at napatawag ka? Joshua, kung okay lang sana sa'yo, pwede ka bang pumunta dito sa bahay? Gusto ka makausap ni Daddy dahil sa pagtulong mo sa amin. Sige Miss Charis, walang problema. Ngayon na mismo pupunta ako dyan. Umalis na itong si Joshua at nilakad na lamang niya ang patungo sa mansyon ng mga kabalyero. Tao po. Sino yan? Pinapunta pa ko dito ni Charis at ni Mildred. Sige. Tatawagan ko lamang si boss bago kita papasukin dito ha. Ilang minuto lang ang nakalipas ay bumukas na ang gate at pinapasok ng bagong gwardya itong si Joshua habang naghintay sa pintuan itong si Mildred. Ate Mildred, nasaan ka pala si Charis? Hayon iho, naghihintay sa may sala kasamang kanyang daddy at gusto ka makausap. Sir, nandito na pala si Joshua Natividad. Maupo kayo. Malaking pasalamat ko sa iyo dahil tinulungan mo ang anak ko. Napag-alaman namin na nagsibuhatan pala ang gwardya at yung nanloob dito kahapon. Paano nga ba kita pasalamatan sa ginawa mo sa anak ko? Ano nga ba trabaho mo? Sir, isa na po akong simpleng trabahador bilang isang janitor. Bilang pasalamat na rin sa ginawa mo, kung okay lang sana sa iyo, ay kukunin kitang katuwang dito sa mansyon. Nandiyan naman si Yaya Mildred para ipagawa sa iyo ang mga dapat mong gawin. At higit sa lahat, sasamahan mo lang si Charis kung sakaling meron siyang gustuhang puntahan. Tsaka huwag kang mag-alala. Kung magkano man ang sahod mo sa trabaho mo ay dobluhin ko. Kailangan ko lang na magkatawala ang tao para sa kasama sa bahay na ito. Sige po sir. Pag-isipan ko to ng maraming beses. Joshua, sana huwag mo nang isipan pa. Dahil kailangan ko ng tao na makatulong dito sa mansyon. Sige po Sir Rafael. Pumapayag na po ako. Total naman ay wala naman akong kasama sa bahay namin eh. Sige, bukas pwede ka na magsimula sa trabaho mo. Yaya Mildred, nandito na ba si Samantha? Nako sir,
Hanggang ngayon, hindi talaga nagpaparamdam si Ma'am Samantha eh. Sige na. Babalik na ako sa office. Kung ano man ang kailangan nyo dito, tawagan nyo lang ako, Mildred, okay? Noong oras na iyon, dahil maaraw pa naman, nagtungo sa kumpanya itong sa Joshua para magpaalam at tuluyang mag-resign. Hindi niya may paliwanag sa kanyang sarili kung bakit agad siyang pumayag sa alok ng pamilyang Caballero. Pagkatapos niyang magpaalam ay nagtungo ulit ito sa kanilang bahay para kumuha ng ilang mga damit dahil stay-in sa mansyon na iyon. Nag-iwan na lamang siya ng sulat sa kanyang kapatid kung sakaling muli itong bumalik sa kanilang bahay na pinamana pa nito sa kanilang magulang. Pagkarating sa mansyon, hindi niya inaasahan na isang magandang kwarto pala ang kanyang matuluyan. Ate Mildred, talaga bang dito ako manirahan sa isang magandang kwarto? Talagang hindi makapaniwala ito ah. Oo Joshua, si Senyor na mismo ang nagsabi para naman kapag kailangan itong si Charis, agad mo itong matulungan. Ate Mildred, ano ba mga dapat kong gawin dito sa araw-araw? Madali lang naman Joshua. Kailangan lang nating panatilihing malinis ang buong bahay at kung may kailangang bilhin, pwede ikaw o ako ang lalabas. Kailangang may kasama itong si Charis, lalo na medyo nahirapan siyang makakita eh. Ganun ba? Itatanong ko lang sana din kung matagal ka na ba dito? Nako Joshua, bata pa lamang itong si Charis, nandito na ako. Hanggang ngayon na dalaga na siya. Sige, sa ngayon, magpahinga ka muna. Tatawagan na lang kita mamaya para sa hapunan at isabay na natin si Charis sa pagkain. Kung wala dito ang kanyang daddy, sige na, aalis na ako. Sige Ate Mildred, maraming salamat. 2 oras ang lumipas kahit papaano ay nakatulog itong sa Joshua. Hindi na nga siya nakahintay pang tawagin ni Mildred, kaya naman ay nagtungo ito sa labas para ikutin at obserbahan ang paligid ng mansyon. Napansin niyang naroon din ang gwardya sa kanyang pwesto. Maliban sa gwardya ay kailangan niya ring magmatyag sa mga ganong bagay at hindi na maulit pa ang pangyaring iyon. Oh, Joshua, nariyan ka na pala. Tara na, nakahanda na ang pagkain sa mesa at naghihintay na rin si Charis. Sige Ate Mildred, pupunta na ako. Nasa loob na silang tatlo at nagsimulang kumain. Sobrang laki ng mesa na kasya ang 20 katao. Kumusta ka naman Joshua? Ayos ka lang ba dito? Oo naman Miss Charis. Kailangan ko lang gampanan ang trabaho ko dito sa mansyon dahil pinagkatiwalaan ako ng daddy mo. O siya, pagkatapos natin kumain, pwede mong kausapin si Joshua. Charis, para naman mas lalo niyong makilala ang isa't isa. Sige po, Yaya. Matapos nilang kumain ay napaupo sa may terrace itong si Charis samantalang niligpit naman ni Mildred ang kanilang pinagkainan. Ma'am Charis, talaga bang ayos ka lang dito? Napapansin ko kasi na lagi kang malungkot eh. Akala ko masaya ka dahil ganito ang pamumuhay mo sa mansyon. Lahat pwedeng makuha ka ng gusto mo. Alam mo Joshua, kahit ganito ang buhay ko sa mansyon, pero ang totoo, may malaking kulang. May pera nga ang pamilya ko, pero hindi kami buo ang pamilya. Alam mo, lagi kong iniisip na siguro kung naging kasama ko pa ang mami, siguro hindi magiging ganito ang katayuan ko. Alam mo ma'am, maswerte ka dahil may daddy ka pang totoong nagmamahal sa'yo. Samantalang kami na mga kapatid ko, bata pa lamang kami noon ay ako na mismo nagtuguyod sa kanila. Ako ang nagsumikap para mabuhay kami dahil bigla na lamang silang nawala na parang bula. Kaya nga, pumayag na lamang ako sa offer ng daddy mo dahil wala rin naman akong kasama sa bahay eh. Kung ganun Joshua, pwede mo ba akong samahan bukas? Gusto kong maranasan kung paano maging masaya sa kabila ng maraming problema. Sige po Miss Charis, pagkatapos ko pong maglinis sa buong bahay, samahan kita. Salamat talaga Joshua. Mabuti na lang talaga at nagkakilala tayo sa palengke noon. Sa ngayon, may karamay na ako, maliban kay Yaya Mildred. Oo naman Miss Charis, katulad ng pangako ko sa daddy mo,
gagawin ko ang lahat para maging ligtas ka sa lahat ng panahon. O siya, sige na. Pwede ka na magtungo sa kwarto mo at matulog na rin ako. Salamat sa oras na nilaan mo sa akin. Walang anuman, Miss Charis. Dito na kaya magsisimula mahulog ang damdamin ng bawat isa. Paano kung malaman ni Rafael ano kaya ang gagawin nito sa dalawang iyon? Kaya mga kaibigan, wag na wag nating kaligtaan at palampasin ang mas nakapanabik pang kwento sa buhay nina Joshua at Charis sa ating part 5.